Guys, for today's video, sasabihin ko sa inyo ang 10 reason kung bakit ko ba ginagamit si Atome and bakit ito yung mas preferred na revolving credit ko right now. Apart from, syempre, my credit card. So kung gusto nyo malaman yan, well, samahan nyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na yan ng videos and playlists. Makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yung experience ko with Atome, medyo up and down. Yan. Previously, nung unang gamit ko kay Atome, medyo naiinis ako kay Atome. Kasi una, yung na-experience ko, hindi real-time ang posting ng payments, which is nakakainis yun, di ba? Nakakakaba. Pangalawa, nung nagkaroon ako ng Atome credit, medyo mababa yung limit na binigay sa akin. Eventually, habang ginagamit ko siya, tumaas naman yung credit limit. And nagbago na si Atome right now. There were already changes na ginawa ni Atome. And then, apart pa nga doon, na-offeran pa ako ng Atome Cash, which is a plus sa experience ko. Pero let's concentrate lang muna with Atome. Ba't nga ba mas ginagamit ko si Atome versus kay Credit ko? Yan, kay Maya Credit. Ano pa? Kay Salmon, kay G Credit. Bakit nga ba si Atome? Ito na nga, pag-usapan na natin. Sa number 10 natin, si Atomic Credit ay meron siyang point system. Katulad ng mga credit card natin, di ba? Basta ginagamit mo ng ginagamit, nag-earn ka ng points. And same as with Atome. Pag ginamit mo siya and in-installment mo siya, magkakaroon ka ng around 200 points or what. Ganyan. Basta may mga mission katulad niyan na kapag ginagawa mo yung mission, mag-earn ka ng points. And then, itong points na to is magagamit mo as a discount or a way to increase your credit line. So, yan yung pang number 10 natin. Number 9 reason, si Atomic Credit can make or break your credit score. Ano ibig sabihin ko? Si Atomic kasi ay reporting entity kay CIC or kay Credit Information Corporation. So, if you are not aware, si CIC ang nagtatrack at nagre-record at nagtatali ng mga scores ng financial activities ng bawat isa sa atin. So, makikita nyo kung fair ba ang score nyo, kung good ba yan, core green, ganyan. And then, ito yung pagbabasihan ng mga lending institution para magpahiram sa'yo or hindi. Kung maganda ang credit score mo, nasa 700 plus, well, maraming mag-o-offer sa'yo ng mga pautang, ayan, mga credit card, yun yung ginagawa ng CIC. So, si Atome ay reporting entity, meaning lahat ng activities mo kay Atome ay nire-report ni Atome kay CIC. Thus, kung maganda ang financial activity mo with Atome, magbibigay ng report si Atome kay CIC para tumaas further yung inyong credit score. Or kung medyo mapangit naman ang credit activity nyo with Atome, it could decrease your credit score. Pero sa akin, dahil okay naman na pag-manage ko ng aking credit, well, I believe na nakakatulong si Atome para sa akin. Number 8, yan. If you have Atomic Credit, well, you can also apply for a last pay credit. Or vice versa. Bakit? Because si last pay credit, ang nagpa-finance din yan ay si Atome. Just to clarify, hindi lahat ay naka-under kay Atome. Pero kung ang credit line nyo ang nagpa-finance ay si Atome, well, madali rin kayong makapag-apply ng Atomic Credit. As long as maganda ang financial standing nyo with last pay later or vice versa with Atomic Credit. Number 7, well, kay Atome Credit, madali lang mag-apply with just one valid ID. Makakapag-apply na kayo sa kanila. However, guys, I just want you to note na nagde-depend sila sa inyong credit score. Kaya your mileage may vary. Kung medyo mapangit ang credit score nyo, well, I'm sorry, maliit ang chance nyo ma-approve. Pero kung na-rebuild nyo naman yung credit score nyo, well, there's a possibility na ma-approve kayo with Atome. If you want to know your credit score, head over to Lista app. They are connecting with CIC to get your credit information or credit score. Ayan, para malaman nyo kung may chance ba kayo ma-approve or not. Number 6, there's a possibility for you to increase your credit limit by your own by number 1, referring. Number 2, by validating your income documents with Atome. So, by referring, you can refer to other people to use your referral code. Katulad na itong sa akin, kung wala pa kayong Atomic Credit, you may want to use my referral code kasi para naman mag-increase ang aking Atomic Credit. Pero guys, one successful referral will only give you 400 pesos increase. And the maximum increase is up to 6,000 pesos.
So, kung wala pa kayo, you may want to use my referral code. Baka naman, di ba? Another way to increase your credit line with Atome is validating your income documents. So, merong way kay Atome to increase your limit by just logging in your SSS, etc. Pero guys, this is not a financial advice, so medyo mag-ingat kayo by providing other details, etc. So research muna bago magpindot-pindot. Okay? Number 5, you can convert your total amount due into installment. So pwedeng 3 months installment, pwedeng 6 month installment, depende sa offer sa inyo. Ito naman, hindi sila nag-offer ng minimum amount due payment, 'di ba? Pag lumabas na yung bill, walang minimum amount due. However, yung total amount due mo, pwede mong i-convert into installment. And then, ang babayaran mo na lang for the current month is the first installment. So, i-divide yan by 3, sasabihin sa'yo yung interest, and then, sasabihin sa'yo kung magkano yung babayaran mo for the first installment. So, at least, wala mang minimum amount due, well, pwede mo siyang gawing installment. However, with interest. Okay, number 4, so you have the possibility to convert your credit limit into cash via GrabPay. Ayan. Meron na lang akong video na ito on how you can do that. However guys, medyo hindi pare-parehas din ang experience ng karamihan. Well, sa akin, okay pa siya. Nakakapag-cash in pa ako sa aking GrabPay using Atome card. However, minimal amount na yung kinakash in ko. Usually, nagka-cash in ako kapag may natatanggap akong feedback na hindi na po gumagana. So, iti-test ko. Magka-cash in ako ng 200 pesos. Well, gumagana naman sa akin. Kasi, naka-attach na yung Atome card ko with GrabPay. I don't know if kung gagawin mo pa lang yan, mag-attach ka pa lang right now ng Atome card. Kung mag-work ba siya, doon yata nagkakaroon ng issue yung ibang mga customer. So, your mileage may vary, but you can test. The minimum amount is 200 pesos lang naman. So, test muna. Wala namang bayad din yan. Walang service charge. So, kapag nag-go through yung 200, edi mag-200 at mag-200 ka na lang. Also, meron akong another video about this issue, yung kung bakit minsan up to 500 lang or what. Check nyo na lang to. Number 3, si Atome Credit ay may physical card and may virtual card. So, kapag na-approve kayo ng credit with Atome, unang ibibigay sa inyo ay ang virtual card, and then you can process the physical card na free of charge na ipapadala sa inyo. Both of the card, you can use it online, and yung physical card, syempre, sa physical store. But ako guys, meron akong hindi magandang experience, like the do not own or experience with the physical card. So, I stopped using my Atome card sa mga physical store and just use the physical card or virtual card sa mga online payments. So, mas okay doon kasi kahit biglang mag-fail yan, hindi ka naman nakakahiya sa mga tao. So, your mileage may vary or your experience may vary kasi sa akin hindi ko na talaga inulit pang mag face-to-face na charge sa aking physical card. Number 2 is real-time posting na ng payment with Atome. Okay, previously, yung review ko, which is yan, medyo natabangan ako kay Atome kasi hindi nagre-reflect kagad ang payment ko. I have to use a debit card pa or credit card just to have it reflected right away. Kasi ayoko naman yung yung dating issue with Atome, yung nagbayad na tapos biglang ma-charge ng late dahil hindi pa nagre-reflect. So, ayoko ng ganon. Gusto ko makita kagad. And well, nakinig si Atome and real-time na nagre-reflect ang payment with Atome as long as InstaPay ang gagamitin natin for payment. Okay, last but not the least, number 1. Ito ang pinakamaganda. Up to 40 days na 0% interest si Atome. 0% interest. Wala silang kinikita. Sa totoo lang, wala silang kinikita sa akin. However, possible na may kinikita sila from merchant partners nila. Kung sa customer nila na ako, wala silang kinikita, di ba? Yung buong credit line ko na ginamit ko na 13,000, pinahiram nila sa akin ng 40 days. Tapos wala silang nakuhang bayad kahit 1% na interest. Tuloy-tuloy, monthly, ganun na nangyayari. So, di ba? Ang laking katipiran ng merong Atome Credit. Lalo na kung babayaran mo in full lagi ang Atome Credit mo. Medyo doon na nga lang papangit yan kung mag-i-installment ka. Yan, kasi medyo mataas ang charges. Yan. So, sana nakapag-share ako sa inyo ng experience ko with Atome Credit. And again, kung gusto nyo naman, gamitin nyo na lang yung referral code ko, please, para tumaas-taas pa yung aking Atome Credit. For our question of the day, alin sa mga nabanggit ko ang makaka-entice sa inyong gumamit ng Atome Credit? Anong mga features dito sa 10 na sinabi ko? Let me know sa comment section sa baba para sa chance yung manalo ng 1,000 pesos
sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag Road to 100k sub para sa chance nyo namang manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. And syempre, once we reach the 100 subscriber milestone, magkakaroon tayong celebration and meron tayong pa-surprise na hintayin nyo. Okay? So, yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Roclem Concepcion 1624. Sabi niya, idol ko po kayo when it comes to financial advices. Uy, thank you po. Kasi on point and very easy to understand po. Ang 6% interest po ang nagustuhan ko sa own bank. Gagamitin ko po ang link mo para makapag-create ng account. Thank you po, Kuya Pat. Hashtag Road to 100k sub. At Roclem Concepcion 1624, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. And I very much appreciate po na meron po kayo natututunan dito sa aking channel. Maraming salamat. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makreceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!